Hindi ko rin alam, anak. Bigla na lang siyang nagkaganyan pagkatapos siya kumain ng handa sa piyesta. Parang wala na siya sa sarili niya pa. Ang boses niya hindi na napahin. Di kaya may laso ng pagkain na nakain niya. Dihan! Kung may lasa ng pagkain, sana bumula na bibig ni Mama at sumakit ang tiyan niya. Pero hindi eh. Bigla na lang siya nagkikisay at nagwawala na ganyan na parang sinaniban. Parang hindi na siya tao. Parang na siya isang mamangis na hayop. Wow! Kinakabahan ako, Han. Parang nakakita na ako ng ganyan dati. Anong ibig mo sabihin? Han, sa probinsya namin, may nakita na akong ganito noon. Hindi kaya nayanggaw ang mama mo. Ano? Kumusta po at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong channel? Ako po si Kirby. Hindi ko tunay na pangalan. Noong una inakala kong halos perpekto ang pamilya ng aking asawa. Ngunit nagkamali ako. May madilim pala silang lihim. Isang lihim na ni sa hinaga pa hindi ko inakalang magagawa nila. At ang pangyayaring iyon ay naging simula ng isang hindi malilimutang bangungot. Isang bangungot na patuloy na umuusig sa aking konsensya. Kahit wala naman akong kinalaman sa nangyaring kinasangkutan ng aking mga biyanan. Itatago ko na lamang ang mga pangalan ng mga tauhang bahagi ng kwentong ito bilang paggalang sa kanilang pribadong pagkakakilanlan. Nagumpisa ang lahat nang imbitahin kaming mag-asawa ng aking biyanang babae sa isang handaan para sa fiesta sa kanilang probinsya sa Sorsogon. Anak, mabuti naman at nakarating kayo. Magtatampo na talaga ako sa inyo kung hindi kayo nakapunta rito. Mawawala ba naman kami sa fiesta, Mama? Taon-taon naman kaming umuwi rito sa Sorsogon para sa ganitong selebrasyon, di ba? Alam niyo namang hindi namin palalampasin ang pagsasama-sama natin bilang pamilya sa mga ganitong okasyon. At syempre, ang masasarap mong luto, Mama. Tama po itong asawa ko, Mama. Makalimutan na namin ang lahat. Huwag lang ang piyesta rito. Abay, dapat lang. Kasi ang piyesta ngayon ang pinaka-importante sa lahat ng nagdaang piyesta. Double celebration ito, kaya kailangan kumpleto ang buong pamilya. Bakit nga po ba importante ang fiesta ngayon, Ma? Anong ibig niyo sabihin na double celebration? Nako, mamaya ko na ikukwento sa inyo. Pasok na muna kayo sa bahay. Naghihintay na ron ang papa nyo. Kanina pa niya kayo inaabangan. Parang pinaghanda niyo talaga ng gusto ang piyesta ngayon. Mukhang abala ang lahat eh. Aba, oo naman. Pinaghandaan talaga namin ito ng papa nyo. Kaya sinisigurado namin na mag-e-enjoy kayo sa ilang araw na bakasyon nyo rito. Lalo ka na, Kirby Iho. Bihira ka na ngang makabisita rito mula nang maikasal kayo ng anak ko. Pasensya na po, Ma. Alam niyo naman ang trabaho ko sa call center. Hindi basta-basta makakapag-leave. Mabuti nga at napagbigyan ako ng ilang araw na bakasyon ngayon. Oo nga, Ma. Mahigpit kasi sa BPO company na pinagtatrabaho nito asawa ko kaya pahirapan sa pagkuha ng leave. Pero susulitin talaga namin ng ilang araw na nandito kami sa inyo ni Papa. Yan ang gusto ko. O siya, sige na. Pasok na kayo sa loob at mag-aasikaso muna ako rito sa labas para sa fiesta. Sige po, Mama. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad kaming sinalubong ng biyanan kong lalaki. Tuwang-tuwa rin siya nang makita kami. Pa! Nandito na kami! Oh, kanina ko pa kayo hinihintay. Nag-aalala nga ang mama nyo. Baka raw hindi kayo makarating. Papa, maaari ba yun? Kinansila na namin ni Kirby ang ibang plano namin para lang makauwi dito sa fiesta. Tama si Shane, Papa. Hindi talaga kami mawawala sa piyesta rito. Lalo na at sabi ni Mama, ito raw ang pinaka-importanting piyesta sa lahat ng nagdaang piyesta. Oo nga pa. Ano bang ibig sabihin ni Mama? Bakit niya nasabing ang pagdiriwang ng fiesta sa taong ito ang pinakamahalaga? Yun ba? Gusto ko sanang sabihin sa inyo pero baka sabihin ng mama nyo, inunahan ko siya.
Mas gusto kong kasama ko siyang magsabi sa inyo ng magandang balita. Magandang balita? Oo. Ano po yan pa? Ano pong magandang balita pa? Nanalo ba kayo sa loto? Hindi. Hindi kami nanalo sa loto, pero isang malaking swerte ang dumating sa atin. Kaya masayang masaya kami ng mama nyo. Talagang plinano namin ng mabuti ang malaking handaang ito para sa piyesta. Dahil sa magandang balita na yon. Talaga, Papa? Ano ba yung malaking swerte na yan? Basta, malalaman nyo rin mamaya. Nga pala, marami tayong bisitang darating. Mga kamag-anak natin, kaibigan ng pamilya, at malalapit nating kapitbahay. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo magiging maingay ang araw na ito, ha? Ay nako, sanay naman po kami sa ganyan pa. Mas masaya nga yun, maraming bisita. Tsaka namimiss ko na rin yung mga kamag-anak natin, lalo na yung mga pinsan ko. Darating sila rito mamaya, anak. Kaya magkikita-kita uli kayo ng mga pinsan mo. Ang mabuti pa, kumain na muna kayo. Nagluto ang mama nyo ng paborito nyong ulam. Talaga pa? Nagluto si Mama ng bopis? Oo, anak. Talagang inihanda ng mama nyo ang paborito nyong bopis. Dahil alam niyang hahanapin nyo yon pag uwi ninyo rito. Nako, siguradong masarap yon, Papa. Si Mama pa naman ang pinakamasarap magluto ng bopis sa pamilya natin. Pero wala pa po akong gana Pagod po ako sa biyahe. Ganon din po ako pa. Wala pa rin po akong ganang kumain. Ganun ba? Asya, magpahinga na muna kayo sa kwarto. Tawagin na lang namin kayo kapag mag-uumpisa ng handaan. Pinalinis na ng mama mo ang dati mong kwarto, Shane. Doon kayo matutulog ng asawa mo. Sige po, Papa. Pahinga muna kami ni Kirby. Medyo napagod din kami sa biyahe. Pumasok muna kami ni Shane sa kwarto upang magpahinga. Samantala, ang aking biyanan na lalaki ay lumabas ng bahay upang tulungan ang aking biyanan na babae sa paghahanda para sa pista. Mag-aalas 5 na ng hapon nang magising kami matapos may kumatok sa pinto ng kwarto. Shane! Kirby! Labas na kayo riyan. Nag-uumpisa ng handaan. Opo, Ma. Lalabas na po. Dalian nyo na. Naghihintay ng mga bisita. Sandali lang po, Ma. Mag-aayos lang po kami at magbibihis. Susunod na po kami. Sige, bilisan nyo ha. Ilang oras pala tayo nakatulog, Han? Mag-aalas 5 na pala. Oo nga Hindi ko rin naset ang alarm ng cellphone ko. Pero at least, nakapagpahinga tayo kahit papano. Ay, kaya nga Aantok pa nga ako. Gusto ko pang mahiga. Ako rin At saka, nabitin ako sa mga yakap mo kanina habang nakahiga tayo sa kama. Baka naman, pwede nating ituloy sa... Alam mo na. Loko-loko. Tinatawag na nga tayo ni Mama. Puro kamanyakan pa yan nasa isip mo. Ay. Mamaya ng gabi. May tamang oras para dyan, Han. Ay, sayang naman. Kung kailan ganado ako Tamang-tama pa naman ang pagpunta natin dito. Pwede nating gamitin ang bakasyong ito para makabuo tayo ng baby. Ano? Mamaya niyan, baka inaantay na tayo ni Mama sa labas. Ay, malas naman. Nabitin pa ako. Pero yari ka sa akin mamaya. Pupuyatin kita. Ang hilig mo talaga. Aray, ko naman nun. Naglalambing lang Bumangon na tayo at magbihis. Baka magalit pa si Mama kapag pinag-antay pa natin sila. Oo na. Nang matapos kaming magbihis, lumabas kami ng kwarto upang harapin ang mga bisita. Ay, nako. Mabuti naman at lumabas na rin kayong dalawa. Nandiyan ang mga tito, tita at mga pinsan mo, Shane. Hinahanap na kayo ng mga bisita. Pasensya na, Ma, kung natagalan kami. Ito kasi si Kirby, ang kulit. Ala, at sinubong pa talaga ako kay Mama ha? Ikaw nga tong ang tagal-tagal magbihis. Ay, nako. Kayo talagang mag-asawa, oo. O siya, harapin nyo na ang mga bisita sa labas. Kung nagugutom na kayo, kumuha na lang kayo ng pagkain, ha? Maraming handa. Lalo na ang paborito niyong bopis. Sige po, Ma. Nagugutom na rin po kami. Naku Ma, siguradong marami kaming makakain nito. Ang dami ng handa nyo. Parang buong barangay yata ang papakainin nyo Aba, syempre naman. Talagang magpapakain ako ng marami. Dahil pasasalamat na rin ito dahil sa magandang nangyari.
Ma, ano pa talaga yung magandang nangyari? Naiintriga na kami. Ay, oo nga pala. Hindi ko nga pala nasasabi pa sa inyo. Siya sige. Mamaya ko na lang ikukwento. Pero sa ngayon, harapin niyo muna ang mga bisita at kumain na muna kayo. Masaya at masganang pagdiriwang ang nangyari sa piyesta ng aking biyanan. Muling nagkaroon ng pagkakataon ng aking asawa na makausap at makasama ang kanyang mga kamag-anak, pinsan at malalapit na kaibigan. Maya-maya, tinawag kami ng aking mga biyanan upang makausap. O ano, masarap ang inihanda ng mama niyo. Ano? Lalo na ang bopis. Dami niya nang nakain eh. The best po, Papa. Walang kupos ang pagluluto ni Mama. Lalo na tong bopis na specialty niya. Napapatayo nga ako sa upuan sa sobrang sarap. Alam mo, Ma, dapat talaga nagtayo ka na lang ng restaurant. Siguradong papatok yun dahil masarap ka talagang magluto. Hilig ko talagang pagluluto, iha. Pero wala akong balak magtayo ng restaurant. Alam mo naman ang pangarap ko nun pa, di ba? Ang plano ko ay magtayo ng paupahan at yun talagang gusto ko. Gusto kong magkaroon ng sariling negosyo na kahit hindi ako palaging naroon, ay patuloy pa rin kumikita. Isang bagay na maipapamana ko rin sa iyo, anak, balang araw. Alam ko po na pangarap niyo yun noon, Ma. Pero hindi ko inakala na hanggang ngayon yung pa rin ang gusto niyo. Akala ko po dahil mahilig kayong magluto, baka magbago isip niyo at magtayo na lang ng sariling restaurant. Pero mukhang matibay pa rin pangarap niyo tungkol sa pagkakaroon ng paupahan. Oo, iha. Yan ang magandang balita na gusto namin sabihin sa inyong mag-asawa. Na matutupad na ang pangarap ng mama niyo na magkaroon ng paupahan. Aba, magandang investment yan. Malaki rin ang kitaan sa paupahan, Mama. Saan naman po kayo magpapatayo ng paupahan? Maliit lang po ang lupa natin dito, Ma. Hindi na yun problema, iha. Dahil may nabili na akong lupa kung saan itatayo ang paupahan ko. Saan po, Mama? Doon sa lupa na malapit sa sagingan. Sa may kabilang kanto. Malawak yun, di ba? Doon ko ipapatayo ang paupahan ko. Nakaplano ng lahat, kaya wala nang magiging aberya pa. Lupa na malapit sa sagingan sa kabilang kanto? Hindi po ba lupain yun ng mga Losada? Pag-aari nila ang lupang yon, Ma. Oo, sa kanila nga ang lupa pero nabili na yun ng mama mo, iha. Sa atin na ang lupang yon mula ngayon. Paano niya sila napapayag, Ma? Alam ko kasi, mahalaga sa kanilang lupang yon. Hindi basta-basta ibebenta ng mga Losada ang lupa dahil ipinamana pa yun sa kanila ng mga ninuno nila. Pero iha, ibinenta na nila sa akin ang lupa. Hindi ko rin alam kung bakit nila ibinenta. Wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga ay akin na yun. Wala na rin dito ang mga Losada. Pumunta na ng ibang bansa at ang sabi ay hindi na sila babalik pa. Kaya wala nang ibang makikinabang ng lupa kundi tayo. Ganun naman palahan. Ibinenta na nung may-ari sa mama mo ang lupa kaya wala nang problema. Nagtataka lang kasi ako kung bakit madali nilang binenta ang lupa. Ang may-ari ng lupang yon ang mag-asawang Mang Hermie at Aling Divina. At ang kababata ko anak nilang si Cindy. Ang sabi ng sa akin ni Cindy, mahalaga sa pamilya nilang lupa dahil ipinamana pa yun ng lolo niya sa tatay niya. Kaya hindi ako makapaniwala na basta na lang nila yung bebenta. Ay nako, huwag mo nang intindihin yun, iha. Ang mahalaga atin na ang lupa. At natupad na ang pangarap ng mama mo na magkaroon ng paupahan. Kaya, let's celebrate that. Cheers, mga anak! Cheers! Oh, cheers! Kain pa kayo. Marami pang pagkain, no? Kirby, iho. Tikman mo rin itong minudo ko. Alam kong gusto mo rin ito, di ba? Teka. Biglang natigilan ng aking biyanan na babae. Saka tumingin sa labas habang kumunot ang kanyang noo. Fernando, mahal. Sino yung babaeng yun na nasa labas? Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Parang ngayon ko nga lang siya nakita dito eh. Baka naman kapitbahay niyo, Ma. At nakikikain lang. Di ba sabi mo lahat naman pwedeng makikain dito dahil fiesta?
At double celebration pa to dahil matutupad ng pangarap mong paupahan. Para kasing hindi ko siya matandaan eh. Marahil ay bagong kapitbahay. Pero ang weird ng babaeng yun, ma. Ang kapal ng suot na jacket na may hood. Tapos nakasunglasses pa. Gabi na. Baka naman kasi trip niya lang yun o bagong fashion ngayon. Ikaw naman Han, masyado ka naman judgmental. Baka naman may tinatago siyang sakit sa balat or something. Ay, hayaan niyo na nga siya. Baka nagugutom lang at nalaman na may pakain dito sa atin. Pero bantayin yung babaeng yan, ha? Baka magnanakaw yan. Kaya nakasuot ng jacket at sunglasses. Isa ka pa. Judgmental ka din eh. Mukha namang hindi kagawa ng masama yung tao. Tingnan mo, nakupo lang siya ron sa labas. At mukhang sarap na sarap sa pagkain. Oo nga ma, mukhang mabait naman. Yaan mo na. Ay, nakoy, mabuti nang nag-iingat, ano? Mahirap ng panahon ngayon. Baka mamaya, salisigang palayan at kumukuha lang ng tiyempo habang nagsasaya tayo rito. Sa gitna ng kasayahan, unti-unting bumalot ang pag-aalinlangan sa dibdib ng aking biyanan na babae. Sino nga ba ang misteryosang babae na iyon? Na kahit ako, nang pagmasdan ko ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag ng pagtataka. Parang may kung anong lihim na bumabalot sa kanyang presensya. O yan. Tingnan mo yung babae na naka-jacket at naka-sunglasses. Panay ang halo sa mga ulam mo. Ha? Baka mapanis yung mga pagkain. Oo nga no. Labasin mo nga doon pag sabihin mo na huwag kawkawin yung mga ulam, baka mapanis. Sige. Pero teka, mukhang aalis na siya, oh. At may sumundo sa kanyang maedad na babae. Ha? Patingin nga. Oo nga no. Sino kaya sila? Tara Han, lapitan natin. Nilapitan naming mag-asawa ang misteryosong babae at ang kasama nito. Mawalang galang na po. Pero sino po kayo? Kapitbahay po ba kayo ni na mama? Oo, pero bagong lipat lang kami dyan sa tapat nyo. Pasensya na ha. Sinundo ko lang itong anak ko. Nakita ko kasi na nakikikain dito sa inyo. Ay wala naman pong problema. Fiesta naman po kaya okay lang po. Bukas naman po ang handaan namin sa lahat kahit sa mga kapitbahay namin. O kayo po, baka hindi pa po kayo kumakain? Kain po kayo. Marami po kaming handa. Ako nga po pala si Shane at ito naman ang asawa ko si Kirby. Sa Maynila na po kami nakatira mula nang ikasal kami. Dumalaw lang kami rito sa bahay ng parents ko. Ikinagagala ko po kayong makilala, Aling... Dorothy. Ako si Dorothy. At ito naman ang anak kong si Yesha. Salamat na lang sa alok nyo pero busog pa ako eh. May handa rin kasi kami sa bahay. Itong anak ko lumabas ng bahay at nagpunta rito sa inyo. Pasensya na ulit. Ay, naku, wala po yun. Okay lang. Gusto niyo po ba ipagbalot ko kayo ng pagkain? Marami pa po. Sayang kung hindi mauubos. Ipamimigay rin po namin ng iba. Nako, hindi na nakakahiya. Okay na yung nakikain ng anak ko. Tara na anak, umuwi na tayo. Salamat ulit ha. Ikinagagalak ko rin kayong makilala. Sige, mauna na kami. Ikaw naman anak, sa susunod magpapaalam ka sa akin ha. Huwag kang basta-basta lalabas ng bahay. Nakita mo yun, Han? Pati yung nanay niya mukhang weird din. At saka, pipi ba yung Yesha? Hindi man lang nagsalita. Pero napansin ko nang malapitan yung mukha niya. May tsura at makinis, maputi. Ikaw naman judgmental ka talaga. Magsama nga kayo ni Mama. Mali mo naman mahihain lang talaga yung tao kaya di nagsasalita. At napansin ko rin na may tsura nga at maputi yung balat niya. Pero bakit balot na balot yung katawan? Baka kasi may itinatagong mga peklat o sakit sa balat. Kaya ganun. Kaya siguro balot na balot para hindi makita. Pero alam mo Han, iba talagang kutob ko sa babaeng yun eh. Parang may kakaiba sa kanya. Ewan ko, parang kinikilabutan ako habang pinagmamasdan ko siya kanina. Ano? Alam mo ang OA mo. Yan ang napapala mo sa panunood mo ng mga nakakatakot. Kaya kung ano-ano niyang naiisip mo. Tara na sa loob. Tulungan natin si Mama magligpit. Mamaya na tayo mag-ayos dito sa labas kapag wala na yung ibang bisita.
Pumasok kami sa loob ng bahay upang tumulong. Ngunit na bumalik kami, hindi pa rin tapos kumain ang biyanan kong babae. Oh, Ma, hindi ka pa rin tapos kumain? Mukhang ikaw ang sobrang nasarapan sa mga luto mo ah. Oo, anak. Medyo napapasarap ang kain ko lately dahil sa sobrang saya ko. Sa wakas, maitatayo ko ng paupahan ko. Linda, ikuha mo pa nga ako ng mechado doon sa labas. Ay, ang sarap din kasi. Pero ma, hinay-hinay lang po sa pagkain. Nagkakaedad na po kayo. Konting kontrol lang po. Ay, nako. Ilang beses ko nang sinabihan yung mama niyo. Nabawasan ang pagkain. Dahil baka kung anong sakit pa ang makuha niya. Pero hindi naman siya nakikinig sa akin. Sus, ngayon lang naman eh. Hayaan niyo na ako. Masaya lang ako ngayon. Kaya napapasarap ang kain ko. Ma, ang sa amin lang naman ay pinaaalalahanan ka lang namin. Ang lahat ng sobra ay masama. Kaya tantanan mo ng pagkain, Ma. May bukas pa naman. Ilang minuto lang ang lumipas at natapos na rin sa pagkain ng biyanan kong babae. Matapos siyang lantakin ng mga putahing siya mismo ang nagluto, tinikman naman niya ang panghimagas na leche flan. Mag-aalas 9 na ng gabi at hindi pa rin nagsisiuwian ng ibang bisita nang may nangyaring hindi namin inaasahan. Anong nangyayari sa iyo, mahal? Bakit ka nagkakaganyan? Ano nangyayari kay mama? Kumain lang siya ng leche plan. Tapos, bigla na lang siyang nagsuka. Nagkikisay. At ngayon, tingnan mo siya. Parang hindi na siya si Carmen. Parang hindi na siya ang asawa ko. Oh, mama mo. Pero bakit? Anong dahilan? Okay naman siya kanina. Carmen, ano nangyayari sa iyo? Ma, Diyos ko. magsalita ka. Mama! Isa lang naisip kong dahilan. Posibleng nayanggaw si mama. Kahit paano, alam ko naman ang tungkol sa yanggaw. Lumaki rin ako rito sa probinsya pero parang hindi naman sintomas ng nayanggaw ang nangyayari kay mama. Ang alam ko, kapag nayanggaw ang isang tao, nagkakaroon siya ng matinding pagkagutom sa ilaw na karne at dugo. Tapos namumutla, lumalalim ang mata. Pero hindi naman siya ganun eh. Han, maraming sintomas ang taong nayanggaw. Hindi lang matinding pagkahayok sa hilaw na karne at dugo. Marami pang iba. Isa na rito ang pagiging agresibo. Pagwawala na parang sinasaniban at ang pagkakaroon ng kakaibang lakas. Lakas na hindi pangkaraniwan para sa isang ordinaryong tao. At kung hindi natin siya magapan, baka tuluyan na siyang mawala sa sarili. Tingnan mo si mama ngayon. Hindi na siya kayang pigilan ni Papa. Ang lakas-lakas niya. Pwede na siyang makapanakit. Nakita ko rin na hindi halos makontrol ng aking biyanan na lalaki ang biyanan kong babae. Kaya lumapit na ako upang tumulong. Carmen, tumigil ka na. Nakakaya na sa mga bisita natin, Carmen. Mahal, ano ba nangyayari sa iyo? Ang mabuti pa, dalhin na natin siya sa ospital bago pa lumala ang kalagayan niya. Oo nga, Papa. Han, pasama ka kay Manang Linda. Tumawag ka ng tricycle sa labas. Bilis! Hindi, Han. Hindi doktor ang kailangan natin, kundi albularyo. Pero Han, gaano ka kasigurado na... Maniwala ka sa akin, Han. Albularyo ang kailangan natin. Papa, may kilala po ba kayong albularyo dito? Oo, iho. Meron. Si Mang Felipe. Siya ang pinakamagaling na albularyo rito sa amin. Linda, tawagin mo si Mang Felipe. Pakisabi, pumunta siya rito agad. Bilisan mo! Habang hinihintay namin ang pagdating ng albularyo, pinagtulungan muna naming itali ang biyanan kong babae upang hindi siya makapanakit o makatakas. Ilang saglit pa, dumating na ang albularyong si Mang Felipe. Pagkakita niya sa biyanan ko, napailing siya. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko na agad ang nangyayari. Nayanggaw siya. Ano po? Nayanggaw ang asawa ko? Oo. Nayanggaw siya ng isang malakas na aswang. Sabi ko na nga ba,
At hindi ako nagkamali sa hinala ko, Papa. Diyos ko, tama ka nga, Han. Nayanggaw si Mama. Pero sino may gawa nito sa kanya? Oo nga, Mang Felipe, sino ang gagawa nito sa asawa ko? At bakit? Malalaman natin yan. Nagpakuha si Mang Felipe ng isang mangkok at pinuno ito ng tubig. Pagkatapos, kinuha niya mula sa kanyang dalang bayong ang isang maliit na bote na may lamang likido. Ang laman ng boteng ito ay langis na lana. Malalaman natin kung sino ang nangyanggaw sa kanya sa pamamagitan nito. Pinatakan niya ng langis na lana ang mangkok na may tubig. Ilang saglit pa, may unti-unting nabubuong hugis sa ibabaw ng tubig. Oh, ayan na. May lumilitaw ng hugis. Tinitigan ng albularyo ang nabubuong imahe sa tubig. Napailing ito. Tila kumpirmado ang hinala. Hindi ako nagkamali. Nayanggaw nga talaga si Carmen. At ito ang aswang. Nanlaki ang aming mga mata. Hindi makapaniwala sa aming nakita. Diyos ko, sino ang aswang na yan? At bakit niya ginawa ito sa asawa ko? Hindi ko pa matukoy kung sino siya. Dahil gumagamit siya ng napakalakas na uri ng kapangyarihan upang hindi madaling matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Pero natitiyak kong pinatuloy ninyo siya rito sa bahay. Doon siya nakahanap ng tiyempo para mayanggaw si Carmen. Nilagyan niya ng laway ang pagkain ng asawa mo. Kaya siya nagkaganyan. Ano? Ang ibig niyong sabihin, nakapasok dito ang aswang? Oo, Iha. At hindi lamang siya basta ordinaryong aswang. Matalino. At tuso siya. Alam niya kung paano magtago at magkunwaring tao. Sinamantala niya ang pagkakataon habang abala kayo sa handaan. Hindi niyo man lang namalayan na isa sa mga bisita ninyo ay may masamang hangarin. Paano siya nakapasok dito sa bahay? May 3 posibilidad. Una, maaaring isa siya sa mga bisita ninyo. Isang taong kilala ninyo at pinaggatiwalaan. Kaya hindi kayo nagduda. Pangalawa, maaaring ginamit niya ang kapangyarihan niya para magbago ng anyo. At hindi ninyo namalayang pinatuloy niyo na pala siya. Pangatlo, isa siya sa mga taong hindi ninyo lubos na kilala. Ngunit dumalo sa handaan ninyo. Pero hindi ninyo pinansin. Nagkatinginan kami ni Shane at ng biyanan kong lalaki. Napaisip kami habang pilit na inaalala ang mga bisitang dumalo sa handaan. Hanggang sa may naalala ang aking asawa. Teka, hindi kaya yung babaeng nakasuot ng jacket at nakasunglasses kanina? Si Yesha? Yung babaeng weird kumilos? Oo, Han. Yung bagong kapitbahay natin. Baka siya ang aswang na tinutukoy ng Mang Felipe. Baka siya ang nagyanggaw kay Mama. Siya ba yung nakita ng mama mo kanina? Yung babaeng balot na balot ang katawan habang kumakain? Oo, Papa, siya nga. Nakita namin siya kanina ni Kirby na hinahalo ang mga pagkain. Kumain si Mama ng mga pagkain hinalo niya tulad ng machado. Kaya sigurado ako, siya ang naglagay ng laway niya roon. Siya ang aswang! Totoo ba yan? Tama po si Shane, Papa. Nakita ko rin yung kanina. Mabuti na lang at sinundo na siya ng nanay niya. Kung hindi, baka hindi pa siya umalis. Siya lang ang pwedeng gumawa nung kay Mama, Papa. Yung mga bisita natin kanina, mga kakilala natin ang mga yon. Kahit ang mga kapitbahay na pumunta, kilala natin sila. Imposible silang may gawa. Pero siya lang naman na hindi natin kilalang pumunta rito at nakikain pa. Pero Iha, narinig mo naman ang sinabi ni Mang Felipe, hindi ba? Maaring nakapasok ang aswang at nagbago ng anyo.
Baka isa sa mga kamag-anak o kaibigan natin ang ginaya niya ang itsura. Kaya posible rin na hindi yung bagong lipat ang may gawa nito sa mama mo. Hindi pa. Ang babaeng yun ang sa tingin kong aswang. Bago lang sila rito. Tama si Kirby. Malakas din ang kutob niya sa babaeng yung kanina eh. Hindi ako papayag na hindi ko mapanagot ang babaeng yun sa ginawa niya kay mama. Halika Kirby, samahan mo ako sa bahay ng babaeng yon. Bilisan mo! Wala akong nagawa kundi sumunod sa aking asawa. Aminado rin kasi ako may kakaibang hinala rin ako sa bagong lipat naming kapitbahay. Galit na sumugod sa Shane sa bahay ng bagong kapitbahay. At padabog na kinatok ang pinto. Hoy! Lumabas ka riyan, aswang ka! Lumabas ka! Napansin kong nagsilabasan ng mga kapitbahay dahil sa pag-iingay na ginagawa ng asawa ko. Lumabas ka! Hoy! Han, huwag kang sumigaw. Kausapin mo ng maayos. Hindi mo kailangan mag-iskandalo dito. Huwag mo akong pakialaman! Ano naman kung may skandalo sila? Eh sila naman tong gumawa ng katarantaduhan sa atin ah! Akala ba nila? Makakalusot sila na ganun-ganun lang? Hindi ako papayag na manahimik habang nahihirapan si mama dahil sa ginawa ng babaeng yon! Shane, anak! Tigilan mo yan. Wala tayong sapat na ebidensya na sila nga ang aswang. Nakakahiya sa mga tao. Baka tayo pa ang mapagkamalang naninira ng walang basihan. Eh sino pa ba, Papa? Sila lang naman ang bago lipat dito. At saka kahina-hinala ang kilos ng babaeng yung kanina. Balot na balot ang katawan at nakasuot pa ng sunglasses kahit gabi na. Hindi ba kayo magtataka sa ganun? Han, tama na yan. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito. Baka pwedeng umuwi na lang tayo. Hindi! Hindi ako aalis dito hanggat hindi lumalabas ang mga aswang na yan! Lumabas kayo dyan, Yasha! Dorothy! Labas! Harapin niyo ako kung wala kayong tinatago! Alam ko may kinalaman kayo sa nangyari kay Mama! Huwag kayo magkukunwaring inosente! Hindi nagtagal, nakita namin na may nagbukas ng ilaw sa loob ng bahay. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto at lumabas si Aling Dorothy. Halatang nagtataka. Anong kailangan mo, Iya? Bakit ka sumisigaw dito sa labas ng bahay ko? Ikaw yung bago lipat, di ba? At yung anak mo na nakikain pa sa amin! Teka, ikaw yung nakausap namin kanina, hindi ba? Yung anak ng may-ari ng bahay na kinainan ng anak ko. Oo, ako nga! Ako ang anak ng babae, biniktima ng anak mo! Ano? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na magmaang-maangan! Aminin mo na! Mga aswang kayo ng anak mo! Siya ang nagyanggaw sa mama ko! Ano? Aswang? Nahihibang ka na ba? Anong pinagsasasabi mo? Nang anak ko ay may kinalaman sa nangyari sa nanay mo. Wala siyang ginawang masama. Hindi kami mga aswang. Mas mabuting aminin nyo na. Kitang-kita namin ng anak mong hinahalo ang mga pagkain sa handaan. May posibilidad na nilagyan niya ng laway ng aswang ang pagkain ng nakain ng nanay ng asawa ko. Kaya nagkaganon siya. Kaya pwede ba, Aling Dorothy, huwag mo kaming gawing tanga. Alam naming may tinatago kayo. Sandali. Hindi porke nakita niyo ang anak ko na hinahalong pagkain, ay may ginawa na siyang masama. Wala siyang nilagay na kung ano man sa mga pagkain ninyo. Pinagbibintangan niyo kami nang wala kayong sapat na ebidensya. Hindi niyo ba naiisip kung gaano kabigat ang paratang ninyo sa amin? Mama, ano pong nangyayari? Bakit pong ingay? Yan! Yan ang aswang na nagyanggaw kay Mama! Hoy! Walang hiyak ang babae ka? Nakikain ka na nga sa amin na may ratio ka pa? Alam mo ba ang paghihirap na dinadana si Mama ngayon, ha? Hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang totoo. Kaya umamin ka na! Ikaw yung nandun sa bahay na kinainan ko kanina. Bakit mo ako inaakusahan? Ano bang nagawa ko? Ano bang nangyari sa mama mo? At talaga nagmamaang-maangan ka talaga, ha? Sige, ipapaalala ko sa'yo. Pumunta ka lang naman sa bahay namin para gawa ng masama ang mama ko. Teka, wala akong ginawang masama sa mama mo. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko naman siya kilala. At saka hindi ako ganong klaseng tao. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw lang naman yung hindi namin kakilala na nakikain sa bahay namin. Tapos, kinaukaw mo pa yung mga pagkain doon na kinain ng mama ko? Kaya siya nayanggaw. Nayanggaw? Nagkakamali ka. Anong alam ko dyan? Hindi naman ako aswang at hindi rin aswang ang mama ko. Hindi ako naniniwala sa'yo.
Ikaw lang pwedeng gumawa nun kay Mama. Kaya huwag ka na magsinungaling! Pwede ba tama na? Tigilan niyo na kami. Tigilan niyo na ang anak ko. Wala siyang kasalanan. Hindi kami mga aswang. Maawa naman kayo sa anak ko. May sakit siya. Sakit? Anong sakit ng anak mo? Nasa ganoon kaming tagpo nang biglang dumating si Mang Felipe. Kanina ko pa naririnig ang pagtatalo ninyo. Pero tama ang sinasabi nila. Wala silang kasalanan. Hindi sila ang aswang. Sumunod pala kayo rito sa amin, Mang Felipe. Ang asawa ko, sino nagbabantay sa kanya? Huwag kang mag-alala, Fernando. Nawala ng malay ang iyong asawa. Kaya hindi siya makakatakas o makakapanakit. Bukod pa rito, binabantayan din siya ng mga kasambahay. Mas mabuting itigil na ninyo ang inyong paghihinala sa mag-ina sapagkat mali ang inyong ibinibintang sa kanila. Hindi sila mga aswang. At higit sa lahat, wala rito ngayon ang aswang na nagyanggaw kay Carmen. So, ibig sabihin, hindi sila ang aswang? Hindi. Hindi sila may kagagawan. Ang dala kong langis na lana ay hindi kumulo. Ibig sabihin, wala rito ang aswang. Kung ganun, totoo ang sinasabi nila. Ano nga ulit ang pangalan ninyong mag-ina? Ako si Dorothy. At ito ang anak kong si Yesha. May nabanggit kang sakit ng anak mo kanina. Ano ang kanyang karamdaman? May kakaibang kondisyon kasi ang anak ko. Siguro kaya ninyo siya hinusgahan agad. Dahil nakita niyo siyang nakasuot ng makapal na jacket at sunglasses kahit gabi na. Ang totoo, sa gabi lang siya maaaring lumabas. Dahil meron siyang xeroderma pigmentosum. Bawal siyang masikatan ng araw. Dahil konting liwanag lang, kahit ilaw, maaari siyang mabulak. Maaari ring masunog ang balat niya at bumigay ang kanyang katawan. Kaya nga palagi ko siyang pinagsusuot ng makakapal na damit at hindi ko siya pinalalabas ng bahay. Sa gabi lang. Diyos ko, may ganun palang kondisyon ang anak mo. Alam mo, sakit na yon, Papa. Oo, Iha. Nabasa ko na ang tungkol doon. Ang kondisyong yon ay namamana kapag parehong may defective gene ang mga magulang. At ang alam ko, walang lunas ang sakit na yon. Pero may mga paraan upang maprotektahan ang mga may ganong kondisyon. Gaya ng pagsuot ng makakapal na damit at proteksyon sa mata. Nanlumo kami sa nalaman namin. Bigla kaming nahiya sa mga sinabi namin sa mag-ina. Diyos ko. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa ginawa kong pag-iiskandalo at panggugulo. Nakakahiya. Humingi po kami ng paumanhin sa mga nasabi namin at sa ginawa ng asawa ko. Pasensya na po. Hindi naman kasi namin alam na may ganyang palang kondisyon ng anak niyo, Aling Dorothy. Ako na ang humihingi ng dispensa sa lahat. Sa iyo, Mrs. At sa iyo, Iha. Nagkamali kami ng bintang sa inyo. Patawarin niyo kami. Lalo na itong anak ko. Pero hindi niyo rin naman kami masisisi. Bigla nangyaring kababalaghan sa asawa ko. Kahit kami, hindi na namin alam ang aming gagawin. Sana ay maintindihan niyo kami. Aling Dorothy, Yesha, pasensya na po sa bigla kong pagdating dito at pagbibintang sa inyo. Patawarin niyo po ako. Sana'y maunawaan niyo kami. Sobrang lang kami nag-aalala at nasasaktan sa nangyari sa mama ko. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang lahat na ito. Naiintindihan ko kayo. At dahil tao sa puso naman ang paghingi niyo ng tawad, sige, pinapatawad ko na kayo. Salamat po. Alam ko hindi ko dapat hinayaan na lamunin ako ng galit. Pero napakasakit sa isang anak na makita ang kanyang ina na nasa ganong kalagayan. Yes, siya anak. Humihingi sila ng tawad sa nangyari. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. May kasalanan din naman ako. Nakikain ako sa inyo nang hindi nagpapaalam.
At nakialam pa ako sa mga ulam. Kaya naiintindihan ko kung bakit ako agad ang pinagdudahan niyo. Kalimutan lang natin yon. Ang mahalaga ngayon, malaman natin kung sino talagang tunay na salarin. Kung sino ang aswang na sinasabi niyo. Dahil hanggang ngayon, malaya pa rin siya. At maaaring may mabiktima pa siyang iba. Tama ang anak ko. Kung ang aswang na yon ang may kagagawan sa nangyari sa iyong mama, posible na may iba pa siyang nabiktima sa mga bisita ninyo. May punto sila, anak. Hindi natin alam kung sino pa ang nakakain ng pagkaing may laway ng aswang. Maaring hindi lang ang mama mo ang nahawaan ng aswang na yun. Malalaman natin yan kung may mga pagbabagong mangyayari sa mga naging bisita niyo sa bahay. Kailangan natin silang makausap at kailangan kong matingnan sila. Mang Felipe, ano ang mangyayari sa asawa ko? May paraan pa ba para bumalik siya sa dati? May paraan pa. Maaari ko siyang magamot. Pero kailangan ko munang makilala ang aswang na nangyanggaw sa kanya. Bakit, Mang Felipe? Hindi mo ba magagamot ang asawa ko nang hindi na kailangan malaman kung sino ang aswang na gumawa nito sa kanya? Mahihirapan akong gamutin ang asawa mo hanggat hindi ko nakikilala ang aswang o nalalaman man lang ang pagkatao niya. Dahil gumagamit siya ng kakaibang mahikang itim na pumipigil sa orasyon ko. Kailangan kong malaman kung anong uri ng sumpa ang inihalo niya sa nakay ng asawa mo upang makahanap ako ng tamang lunas. Kung magkamali ako, baka lalo pang lumala ang kalagayan ng asawa mo. Baka tuluyan na siyang maging isang aswang o mas malala pa. Sumpa? Anong sumpa? Dahil nararamdaman ko na hindi ordinaryong laway lamang ang inilagay ng aswang na yon sa pagkain. May halo itong sumpa na maaaring pumatay sa kanya at dalhin ang kaluluwa niya sa impyerno. Ano? Diyos ko, ano pa ang problema ng aswang na yun at ginawa niya yun? Hindi ko pa rin alam. Pero isa lang ang sigurado. Sinadya niya ang ginawa niya sa inyo. Kaya nga kailangan nating malaman kung sino siya. Ay, Fernando, kaunti na lamang ang oras. Kailangan na nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. Narinig ko ang pag-uusap ng aking biyanang lalaki at ni Mang Felipe. Mukhang seryoso talaga ang kalagayan ng aking biyanang babae. At ang higit na nakakatakot ay may kinalaman dito ang isang aswang. Hindi ko na narinig pa ang ibang sinabi pa ng albularyo. Dahil matapos makipag-usap at makipag-ayos ng aking asawa sa mag-inang Aling Dorothy at Yesha, agad niya akong niyaya pabalik sa bahay. Isa-isa naming tinawagan ang lahat ng aming naging bisita. Ang iba naman, lalo na ang mga malapit lang sa amin ng bahay, ay pinuntahan namin ng personal upang alamin kung may naramdaman silang kakaiba. Subalit walang ni isa sa kanila ang nagsabing may nararamdamang pagbabago sa kanilang katawan. Dito muna tutuloy sa atin si Mang Felipe. Hanggat hindi gumagaling ang mama niyo. At hanggang hindi natin nalalaman kung sino ang aswang na gumawa nito sa kanya. Mas makakabuti yon pa. At least, mababantayan niya ang kondisyon ni Mama. Sa ngayon, siya lang makakatulong sa kanya. Pero pa, ang malaking tanong talaga sino ang aswang na nangyanggaw kay Mama? Ano ang dahilan niya para gawin to sa kanya? Oo nga pa. Sino kaya ang aswang na yon? Bakit niya tayo ginugulo? Pasensya na, anak. Pasensya na. Pero hindi ko rin alam ang sagot. Diyos ko po. Kailan kaya matatapos ang problemang to? Sana naman may magawa ng paraan si Mang Felipe. Huwag kang mag-alala, Iha, anak. Nangako naman si Mang Felipe sa akin. Nagagawin niya ang lahat para magamot ang mama niyo. Sinabi ko rin sa kanya na tutulungan ko siya upang makahanap ng impormasyon tungkol sa aswang.
Parang imposible naman yan pa. Paano nyo hahanapin ang aswang kung hindi nyo alam kung sino siya at kung nasan siya? Oo nga, Papa. Paano niyo siya mahahanap? Bahala na, anak. Bahala na. Kailangan kong tulungan si Mang Felipe. Kundi baka mapahamak ang mama mo. Anong ibig mo sabihin, Papa? Kung hindi magagamot si Mama, magiging ganap siyang aswang. At ang pinakamalalang maaaring mangyari, maaaring mamatay siya at mapunta ang kaluluwa niya sa impyerno dahil sa ibinigay na sumpa ng aswang. Muntik nang mabitawan ng biyanan kong lalaki ang tasa ng kape niyang hawak at gulat siyang napalingon sa akin. Narinig mo ang pag-uusap namin ni Mang Felipe? Opo, Papa. Hindi ko sinasadyang marinig. Pasensya na po. Pero hindi ko rin kasi kayang maiwasan na mag-alala. Totoo po bang sinabi ni Mang Felipe tungkol kay Mama? Oo. Totoo. Baka raw kasi hindi lang laway ang inihalo ng aswang sa pagkain. Kaya nagkaganon ang mama niyo. Baka raw mayroon ding sumpa na maaring kumitil sa buhay niya at magdala sa kaluluwa niya sa impyerno. Ano? Hindi. Hindi tayo papayag na mangyari yung kay Mama, Papa. Hindi pwede. Ayoko maging aswang siya o kaya mamatay siya. Gawin natin ang lahat para mailigtas siya. May paraan pa, di ba? Huwag natin hayaan mapahamak si Mama. Tulungan natin siya, please. Oo, anak. Gagawin natin ang lahat. Mailigtas lang ang mama mo. Tahan. Magtiwala tayo kay Mang Felipe. Magagamot niya si Mama. Hindi niya hayaan na magtagumpay ang aswang na gumawa nito sa kanya. Pero teka, Pa, nasan po ba siya? Nagpaalam siya sa akin na kukuha muna ng mga gamit niya bago siya tumuloy dito. Habang nag-uusap kami, bigla naming narinig ang malakas na sigaw mula sa kwarto ng mga biyanan ko. Nanggaling sa kwarto ni na Mama. Si Ate Mel yung sumigaw. Diyos ko, anong nangyari? Tara, punta natin! Dali-dali kaming tumakbo patungo sa kwarto. Nang buksan namin ang pinto, halos manigas kami sa nakita namin. Nagulat kami nang makita ang biyanan kong babae na nakapatong sa walang buhay na kasambahay. Duguan ito habang nilalantakan ng mga laman loob ng kawawang biktima. Si Carmen? Anong ginawa mo? Ano to? Diyos ko! Nang lingunin niya kami, halos hindi na namin siya makilala. Nanilisik ang kanyang mga mata. Pulang-pula ang mga ito. Ang ilalim ng kanyang mga mata ay nangingitim. At sa kanyang bibig tumutulo ang dugo at laway na may halong piraso ng mga laman. Aswang! Aswang na si Mama! Biglang sumugod sa amin ang biyanan kong babae. Pero bago pa niya kami tuluyang malapitan, mabilis kaming nakalabas ng kwarto at agad isinara ang pinto. Agad rin namin ikinandado yon. Anong gagawin natin? Nagbago na si Mama. Sana siyang aswang. Diyos ko, Carmen. Asawa ko. Bakit ka nagkaganyan? Huwag nating bubuksan ang pinto. Baka makawala si Mama. Hintayin natin na makauwi dito si Mang Felipe. Siya lang ang makakatulong sa atin. Agad silang sumunod sa sinabi ko. Wala rin naman kaming ibang pagpipilian kundi hintayin ang pagbabalik ng albularyo. Sa gitna ng kaguluhan, nagdesisyon ng ibang kasambahay na umalis dahil sa matinding takot. Wala na silang pakailam kahit 10 oras na ng gabi at may aswang na gumagala sa paligid. Sa bahay, ang natira na lang ay ako, ang biyanan kong lalaki at ang asawa ko. Alauna na ng madaling araw nang bumalik si Mang Felipe. Dala ang ilang kagamitan. Mang Felipe, kasawa ko. Naging aswang na siya. Ay, Diyos ko. Bakit ang bilis naman yata? Nasaan siya? Nasa kwarto po si Mama.
Kinulong namin siya ron para hindi siya makalabas. Mang Felipe, naging aswang na siya. Pinatay at kinain niya ang isa sa mga kasambahay namin. Bakit parang ang bilis naman niyang maging aswang? Dapat ay lumabas muna ang iba pang sintomas bago siya tuluyang magbagong anyo. Dalhin ninyo ako sa kanya. Gusto ko siyang makita. Hindi po ba delikado, Mang Felipe? Baka kayo ang sugurin niya. Hindi niya ako malalapitan. May inilabas siyang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang medalyon na kulay ginto. Isinabit niya ito sa kanyang leeg at tumingala ng may kumpiyansa. Habang suot ko ang medalyong ito, hindi siya makakalapit sa akin. May orasyon itong nagtataboy sa masasamang nilalang, lalo na sa mga aswang. Nagbalik kami sa kwarto kasama si Mang Felipe. Maingat naming binuksan ang pinto. Nang tuluyang bumukas ang pinto, dahan-dahan kaming pumasok sa kwarto at bumungad sa amin ang isang nakakakilabot na tanawin. Ang biyanan kong babae, nakaupo sa kama, tuguan ang buong katawan. Tila hinihintay ang pagpasok namin. Nakatitig siya sa amin habang nakangisi. Animoy may masamang balak. Samantala, sa sahig, halos hindi makilala ang katawan ng kasambahay na nabiktima niya. Gutay-gutay na ito na mistulang nilapa ng mabangis na hayop. Halos maduwal kami sa aming nakita. Diyos ko, hindi ko inakala na kayang gawin yan ni Mama. Hindi yan si Mamahan. Hindi siya yan dahil demonyo lang makakagawa niyan. Carmen! Alam kong hindi ikaw yan. Paglabanan mo ang kadilimang umaalipin sa'yo. Huwag kang magpatalo. Huwag mong hayaan na tuluyang manaig ang sumpa ng aswang. Carmen, makinig ka naman kay Mang Felipe. Huwag mo hayaan na maging aswang ka. Nandito kami. Ako ang anak mo, si Kirby. Tutulungan ka namin. Tutulungan tayo ni Mang Felipe. Mama, bumalik ka na sa dati. Hindi ikaw yan. Hindi ka aswang. Mahal ka namin. Please, lumaban ka, Mama. Mama, nakikiusap ako. Mama, si Kirby po ito. Ang manugang niyo. Makinig po kayo sa amin. Lumaban po kayo. Ngunit sa kabila ng pagsusumamo namin, hindi siya nakinig. Sa halip na sumagot, nanatili siyang nakangisi. Isang nakakatakot at nakakalokong ngiti. Tila natutuwa sa pag-aalala na nakikita niya sa aming mga mata. Pero isang bagay ang napansin ko. Hindi niya magawang makalapit sa amin. Nanginginig siya tuwing napapatingin sa medalyon ni Mang Felipe. Napansin din niyo ng albularyo. Hindi ka makalapit, ano? Dahil ang totoo ay natatakot ka sa medalyong ito. Hindi mo kami malalapitan dahil sa benditadong pangontra na ito. Maya-maya ay biglang nagsalita ang biyanan kong babae. Ngunit ang boses na lumabas sa bibig niya ay hindi sa kanya. Ang boses na naririnig namin ay malalim, matigas, at nakapanghingilabot. Talagang napagandaan mo ko, tanda. Alam mong hindi ako makakalapit sa'yo at sa kanila dahil sa suot mong pangontra. Pero manos na lang tayo! Hindi mo na rin mapipigilan ang sumpa na unti-unti nang kumakalat sa katawan ng babaeng ito! Ang aswang, siya ang nagsasalita. Ginagamit niya ang katawan ni Carmen. Kung sino ka man, tantanan mo ng asawa ko. Huwag mong gamitin ang katawan niya para sa kasamaan mo. Lumabang ka, Carmen. Huwag mong hayaang kontrolin ka. Nakalimaw na yan. Tigil
Tigilan mo ng pagpapahirap kay Mama Aswang! Bakit mo ito ginagawa sa kanya? Wala siyang kasalanan sa'yo! Wala kami kasalanan sa'yo! Ngunit sa halip na sumagot ng maayos, muling tumawa na malakas ang aking biyanan. O ang nilalang na sumasanib sa kanya. Ikaw ang anak niya, di ba? Ikaw si Shay. Natigilan kami sa sinabi ng aswang, lalo na ang asawa ko. Mukhang wala kang kaalam-alam. Anong hindi mo sabihin? Anong wala akong alam? Huwag mo kaming lansihin, aswang! Gusto mo lamang kaming paikutin! Pero hindi ka magtatagumpay! Kahit ikaw tanda, wala ka rin kaalam-alam. Ano bang sinasabi ng aswang na yan? Anong wala kayong kaalam-alam? Papa, may alam ka ba tungkol dito? Wala rin akong alam sa sinasabi niya. Ilang minutong napuno ng nakabibinging katahimikan ng kwarto hanggang sa muli na namang humalakhak ang biyanan kong babae. Mas malakas. Mas nakakakilabot. Nagpantig ang tenga ni Mang Felipe sa paghalakhak ng aswang. Iniangat niya ang kanyang medalyon at itinapat sa harap nito. Napansin namin na iniwas nito ang mukha sa amin. Hindi makatingin ng diretsyo. Takot talaga siya sa pangontra ng albularyo. Ngunit kahit hindi siya direktang nakatingin sa amin, ay hindi siya tumigil sa paghalakhak. Anong tinatawa-tawa mo? Hindi mo ako madadaan sa ganyan, aswang! Dapat lang na unti-unting mahirapan ang babaeng ito bago ko siya ihatid sa dapat niyang kalagyan. Napayakap sa akin ang asawa ko matapos marinig ang sinabi ng aswang. Muli na namang nanindig ang aming balahibo. Sa tono ng kanyang boses, alam naming desidido na siyang pahirapan ng tuluyan ang biyanan kong babae. Pero bakit? Ano ang dahilan niya? Bakit siya may matinding galit sa biyanan ko? Manahimik ka na, aswang! Tigilan mo na ang babaeng yan at ako ang harapin mo! Inilabas ni Mang Felipe ang dala niyang buntot pagi at mabilis tong inihataw sa katawan ng biyanan kong babae. Visit na matanda ka! Pero kahit paulit-ulit mo pa kung hampasin ang buntot pagi mo, hindi nyo na maliligtas ang babaeng ito! Ganun ba? Ito ang tanggapin mo! Diyos ko, asawa ko. Nasasaktan ang asawa ko. Mama! Nasasaktan si Mama! Huwag kayong mag-alala. Hindi si Mama ang nasasaktan, kundi ang aswang. Mga hangal! Akala nyo ba'y may magagawa yan? Sinasayang nyo lamang ang oras ninyo. Masasaktan ninyo ako. Ngunit hindi matatakasan ng babaeng ito ang sumpa ko! Pagkasabi niya nun, ay hindi namin inaasahan ang sumunod na nangyari. Hindi! Wag! Asawa ko! Carmen! Hindi maaari. Nangyayari ng kinatatakutan ko. Kumalat na sa buong katawan ni Carmen ang sumpa ng aswang. Carmen! Asawa ko! Anong nangyayari sa'yo? Malagya ka kaswag ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Mama! Hayop ka! Ano ginawa mo kay Mama? Diyos ko, si Mama, bumubula ng pipig niya.
Bukod sa kulay itim na dugong lumalabas sa bibig ng biyanan kong babae, bumula na rin ang bibig niya. Tila ba nalalason? Tanggapin niya ang sumpa ko. Pagbabayaran niya ang ginawa niya. Mamamatay siya! Muling nagkikisay ang biyanan kong babae hanggang sa tumirik ulit ang kanyang mga mata at tuluyang bumagsak sa kama. Nang tingnan ni Mang Felipe ang lagay ng aking biyanan, ay napapikit ito at napailing. Ikinalulungkot ko. Pero, wala na siya. Wala na si Carmen. Masyadong matindi ang sumpang iginawad sa kanya ng aswang. Hindi mapatay si Mama! Hindi totoo yan! Hindi pwedeng pumatay ang asawa ko. Hindi. Carmen! Ginawa namin ang lahat upang iligtas ang biyanan ko. Pero huli na. Wala na siyang pulso. Nagtagumpay ang aswang sa balak niya. Hayop ka! Pinatay mo ang mama ko! Wala kang puso! Wala siyang kasalanan sa'yo! Bakit? Bakit mo itong ginawa sa kanya? Walang yakang kaswang ka. Magpapahid ka sa akin. Pinatay mo ang asawa ko. Wala kang gawa. Akala ko ba makakatakas ka sa ginawa mo? Hindi kita patatawarin. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko! Akala namin ay tapos na ang lahat. Pero biglang may malakas na kalabog kaming narinig sa labas ng kwarto. Ano yan? Mukhang may nakapasok sa bahay. Tiningnan ni Mang Felipe ang bote ng langis na lana at nakita niyang kumukulo iyon. Ayan na siya. Dumating na ang aswang. Ang walang ya! Ang pumatay sa asawa ko! Magbabayad siya! Papatayin ko siya! Ano na gagawin natin? Paano natin siya mapupuksa? Hanggat suot ko ang medalyong pangontra, hindi niya tayo malalapitan. Ngayon, malalaman na natin ang tunay niyang pagkatao. Humanda sa akin ang aswang na yan. Sabay-sabay kaming lumabas ng kwarto at nagtungo sa sala. Doon bumungad sa amin ang isang nakakatakot na nilalang. Isang nilalang na noon ko pa lamang nakita sa buong buhay ko. Malaki ang kanyang katawan at natatakpan ng makapal na balahibo. Ang kanyang mga paa ay may mahaba at matutulis na kuko, habang ang kanyang mukha ay kahawig ng isang oso. Kita rin namin ang kanyang matatalas na pangil na handang sumunggab sa amin anumang sandali. Diyos ko! Yan ba ang aswang? Mukhang lalamunin tayo ng buhay. Hayop ka! Sino ka bang aswang ka? At ginul mo ang buhay namin! Pinahirapan mo ang asawa ko! Ginawa mo ang aswang at pinatay mo pa! Anong kasalanan sa'yo ni Mama? At ganyan na lang ang galit mo sa kanya? Sabihan mo sa amin ngayon, aswang! Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa ito sa pamilya namin? Ngayong wala na si Carmen, nagpakita na ako sa inyo. At ikaw na ang isusunod ko, Fernando. Pagkatapos ay ang anak mo, ang asawa niya, at pati ang albularyo na yan. Yan ay kung magagawa mo, aswang. Hindi ka makakalapit sa amin dahil sa hawak kong medalyon. Sa palagay mo talaga, tanda, natatakot ako sa medalyong hawak mo. Ang dali mo palang lokohin. Hindi ako tinatablan yan! Biglang sumugod ang aswang kay Mang Felipe. Sa isang iglap, dinambahan siya nito at kinagat sa balikat. Diyos ko! Bakit
siya nakalapit kay Mang Felipe. Akala ko ba hindi makakalapit ang aswang dahil sa pangontra niyang medalyon? Ibig sabihin, niloko lang niya tayo kanina. Tuso ang aswang na yan! Hindi ko akalain na napakalakas pala ng halimaw na yan. Nagawa niyang masugatan si Mang Felipe. O diba? Naloko ko kayong lahat. Hindi ako natatakot sa pangontra ng albularyong polpol na yan. Kung mababang uri ako ng aswang, madali niya akong matatakot yan. Pero isa akong mataas na uri ng aswang. Walang pisa sa akin ang medalyo ni Tanda! Ano ba talagang gusto mo? Napatay mo na si Mama. Ano pa bang kailangan mo sa amin? Dahil hindi pa ako tapos sa paghiganti ko sa pamilya ninyo. Inuna ko lang ang mama mo. Pero isusunod ko na kayo ng papa mo. At pasensya na lang. Dahil damay na rin dito, pati ang asawa mo! Ano? Anong kasalanan namin sa'yo? Bakit mo kami pinaghihigantihan? Huwag ka rin magmaang-maangan, Fernando. Kilala mo ko. Alam mo kung bakit ako naghihiganti sa inyo ng asawa mo. Nagulat kaming lahat sa sinabi ng aswang. Napatingin kaming mag-asawa sa biyanan kong lalaki. Pa, ano sinasabi niya? Ano kinalaman niyo ni Mama sa paghihiganti niya? Hindi ko alam, anak. Wala akong matandaan. Sinungaling! Sige! Ipapaalala ko sa'yo. Bakit nakuha ng asawa mo ang lupa ng mga Lusada? Bakit ganon kadali niyang nakuha ang lupa nila nang walang kahirap-hirap? Ano? Lupa ng mga Lusada? Sino ka? Bakit alam mo ang tungkol doon? Dahil ako ang panganay na anak ng mag-asawang Hermie at Divina. Ang may-ari ng lupang yun. At ako rin ang kapatid ni Cindy na isa sa mga anak nila na pinapatay ninyong mag-asawa. Ipinapatay ninyo ang pamilya ko para makuha ang lupa namin. Ano? Ikaw si Morris? Ano? Ano sinasabi niya pa? Anong pinatay? Pa, sabihin mo ngang totoo. Bigla na lang napahagulgol ang biyanan kong lalaki. Nanginginig din ang kanyang mga kamay. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Totoo yun, anak. Totoo ang sinabi niya. Pinapatay namin ang mama mo ang pamilya Lusada para makuha ang lupa nila. Ano? Dahil sa may impluwensya ang mama mo, nagawa niyang palabasin na nag-ibang bansa ang pamilya nila. Pero ang totoo, pinapatay niya ang pamilya Lusada. At kasabwat ako sa plano niyang yun. Ngunit hindi namin alam na nakaligtas pala ang panganay niyang anak. Diyos ko! Itinago niyo sa akin ang tungkol dito, Pa. Patawarin kayo ng Diyos, Papa! Bakit niyo ginawa yun? Krimen ang ginawa niyo ni Mama! Paano niyo nagawang kitilin ang buhay ng isang pamilya na walang kalaban-laban? Patawarin mo kami, anak. Ginawa ko lang ito para matulungan ang mama mo na matupad ang pangarap niyang paupahan. Mahal na mahal ko siya, kaya ako nagawa yun. Lumupasay na ang biyanan kong lalaki sa sahig. Puno ng pagsisisi sa ginawa niyang krimen. Sa totoo lang, hindi pa rin maarok ng isip ko na kayang gumawa ng ganong kabrutal na krimen ang aking mga biyanan. Hindi yun dahilan para gumawa kayo ng kasamaan, Papa. Hindi yun dahilan para pumatay kayo ng tao.
Kayo pala may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Kayo ang dapat sisihin. Mamamatay tao kayo ni Baba. Tingnan mo, Fernando. Pati anak mo, isinusuga ka dahil sa kasamaan mo at ng asawa mo. Hindi mo ba inakala, Fernando, na mamubuhay ako? Pinilit ko talagang mabuhay para singilin kayong mag-asawa at ang buong pamilya ninyo sa pagpapapatay sa pamilya ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Mama! Cindy! Iniligtas ko kayo! Morris, anak. Ang kapatid mo ang iligtas mo. Pabayaan mo na kami ng mama mo. Hindi, Papa. Ililigtas ko kayo, Papa. Huwag na, anak. Mahihirapan ka lang. Ang kapatid mo ang iligtas mo. Hanggat nasa labas pa ang mga lalaking yon. Tumakas na kayo. Doon kayo dumaan sa likod ng bahay. Ano po bang dahilan kung bakit nila ito ginagawa sa atin? Bakit nila tayo gustong patayin? Ang mag-asawang Carmen at Fernando. Narinig ko kanina yung isang lalaki na bumaril sa atin. Nakausap niya sa cellphone yung mag-asawa. Sila ang nag-utos na ipapatay ang pamilya natin, anak. Yung mga magulang na kababata ni Cindy. Sila may gawa nito? Pa! Bakit? Bakit nila tayo gustong ipapatay? Dahil gusto nilang kunin ang lupa natin, anak. Gusto nilang makuha ang lupa natin. Anak, gusto nilang kunin ang lupa natin dahil sa pansarili nilang interes. Huwag mong hayaan na papa sa kanila yon, anak. Huwag mong pababayaan ang kapatid mo. Iligtas mo siya. Sige na. Tumakas na kayo. Sige po. Cindy! Cindy, halika na! Kailangan nating makaalis dito! Papa! Hindi kami nakatakas ng kapatid ko dahil muling pumasok sa loob ng bahay namin ang mga bayarang hired killers na inutusan ninyo upang dispatchahin kami. Nakita nilang buhay pa silang papa at mama, kaya walang awa nilang pinagbabaril ang mga ito. Nahuli rin nila kaming magkapatid habang nagtatanggang tumakas, kaya binaril din nila kami. Tinamaan sa ulo ang kapatid kong si Cindy na dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Ako naman ay natamaan sa likod. Bumagsak ako sa sahig at nawalan ng malay. Pero paano kang nakaligtas? Sabihin na lang natin na swerte ako. Swerte dahil ako lang ang nakaligtas sa massacre na naganap sa bahay namin. Inilibing nila kami sa isang lugar na hindi ko na matandaan. Akala ng mga kungkong na yon, tuluyan nila akong napatay.
Pero hindi. Hindi pa ako patay nang ilibing nila ako. Dahil sa malakas na ulan noong gabing yun, madali akong nakaahon mula sa lupa kung saan nila ako ibinaon. Ang malakas na ulan din ang dahilan kung bakit walang nakarinig sa nangyari sa amin. Pinilit kong mabuhay para makaganti sa mga tao may kagagawan ng pagkamatay ng aking mga magulang at kapatid. Paano ka naging aswang? Kung aswang ka at pati ang pamilya mo, hindi sana kayo ginawa ng masama ng mga nagtangkang pumatay sa inyo. Hindi ako aswang. Pati na rin ang pamilya ko. Pero isang aswang ang tumulong sa akin noong gabing nakaligtas ako. Nawalan ulit ako ng malay sa isang talayban. Pagkagising ko, nasa bahay na ako ng isang matandang babae. Naawa siya sa kalagayan ko, kaya tinulungan niya ako. Sinabi ko sa kanya ang malagim na sinapit ng pamilya ko, kaya inalok niya ako ng tulong. Inamin niyang isa siyang aswang, ngunit hindi siya nananakit ang inosenteng tao. Galit siya sa mga masasama, lalo na sa mga mapang-abuso. Ipinangako niyang tutulungan akong magiganti sa mga taong sumira sa buhay namin. Gagawin daw niya akong katulad niya, isang makapangyarihang aswang. At eto na ako ngayon. Kung ganon, plinano mo ang lahat ng to? Oo! At nagtagumpay na ako. Kasama sa kapangyarihan ko ang magpaligtan ninyo. Kaya hindi ninyo ko nahalatang nakapasok ako sa bahay ninyo. Nagpanggap akong isa sa mga kamag-anak ninyo. At doon ako nakakuha ng tiyempo. Palihim kong nilagyan ng laway ko ang mechado na kinain ng asawa mo, Fernando. Diniya ko talaga na yun ang kakainin niya. Gamit pa rin ang aking kapangyarihan, nilagyan ko ng kakaibang amoy ang ulam para mapansin niya. At yun ang kainin niya. Bakit hindi ka nalang nagsumbong sa mga pulis? Bakit mo kailangang gawin to? Hindi ba mas mabuting makulong na lang sila? At ang batas mismo ang magparusa sa kanila kaysa ang magiganti ka? Nagawa ngang maitago ng mga demonyong yan ang nangyari sa amin. Pinalabas nila na umalis kami ng bansa at ibinenta sa kanila ang lupa namin. Ginamit nila ang pera at kapangyarihan nila upang takpan ang katotohanan. Kaya gumawa ko ng sarili kong hustisya. Siniguro kong mararamdaman nila ang sakit at pagkawala na naranasan ko. Tapos na ako kay Carmen. Dinala ko na sa impyerno ang kaluluwa niya. Isusunod na kita, Fernando. Pati ang anak mo, ang albularyo. At ikaw, lalaking matanong. Akmang susugurin na kami ng aswang nang biglang pumasok sa loob ng bahay si Yesha at ang nanay niyang si Aling Dorothy. May hawak na medalyon si Yesha at itinapat iyon sa harap ng aswang. Hindi ka magtatagumpay! Kampo ng kadiliman! Nakita namin na napaatras ang aswang at biglang nag-iba ang ekspresyon nito. Mula sa kumpiyansa, napalitan niyon ng matinding takot. Zombie, ilayo mo sa akin yan! Nakita namin ang matinding takot sa mukha ng aswang. Nanginginig ito habang nakatingin sa medalyon na hawak ni Yesha. Bakit kayo pumunta rito, Yesha? Aling Dorothy, delikado rito. Umalis na kayo bago pa kayo madamay. Naramdaman kong nasa panganib kayo.
Kaya sabi ko kay Mama na samahan ako rito para tulungan kayo. May kakaibang kakayahan ng anak ko. Nakakaramdam siya ng presensya ng mga masasamang nilalang tulad ng aswang. Sinabi niyang may masamang presensya siyang nararamdaman dito sa bahay niyo. Kaya pinakiusapan niya akong samahan siya rito. Huwag kayong mag-alala. Mabisang proteksyon laban sa aswang ang hawak kong medalyon ni San Benito. Manghihina siya kapag inilapit ko ito sa kanya. Dahil takot ang mga malalakas na uri ng aswang. Gaya ng aswang na yan sa medalyong ito. Habang nangihina at takot na takot ang aswang sa hawak ng medalyon ni Yesha, ay nakahanap naman ng pagkakataon si Mang Felipe. Mabilis siyang kumilos at may hinugot mula sa kanyang bulsa. At walang pag-aalinlangan, agad niyang isinaksak ang hawak niyang punyal na gawa sa tanso sa dibdib ng aswang. Walang iya ka, tanda! Hindi tumigil si Mang Felipe. Paulit-ulit niyang sinaksak ng punyal ang aswang hanggang sa manghina ito at bumagsak sa sahig. Mama! Oh, Mama! Hindi! Patawad! Hindi ko natapos ang paghihiganti! Hindi na niya natapos ang sinasabi dahil unti-unti nang pumikit ang kanyang mga mata. At tuluyan na ngang nawala ng buhay. Wala na siya. Patay na ang aswang. Kawawa naman si Morris. Ang gusto lang naman niya makamta ng hustisya para sa kanyang pamilya. Pero... Pinili niyang maging alagad ng dilim at ilagay sa kamay niya ang hustisya. Kaya siya rin ang pumili ng kanyang kinahantungan. Nang dahil sa amin ng mama mo, kaya nangyari ang lahat ng ito. Muntik pa kayong mapahamak. Nagbayad na ang mama mo. Kaya oras na para ako naman ang magbayad sa mga kasalanan ko sa pamilya nila. Anong ibig mong sabihin, Papa? Nakahanda akong aminin ang ginawa namin ng mama mo sa mga otoridad. Handa akong pagbayaran sa batas ang kasalanan namin. Matapos ang gabing iyon, sumuko sa mga otoridad ang biyanan kong lalaki at inamin ang krimeng ginawa nila sa pamilya ni Namores. Hindi nagtagal ay nadakip din ang mga inupahan nilang kriminal na pumatay sa mga ito. Inihatid na rin namin sa huling hantungan ang biyanan kong babae. Binigyan din namin na maayos na libing si Morris dahil sa isip namin, nagawa lamang niya iyon dahil gusto niyang makuha ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Hindi rin ginalaw ng asawa ko ang lupa ng mga Lozada bilang respeto sa mga ito. Gusto ko ulit kayong pasalamatan sa ginawa niyong pagliligtas sa amin. Nahihiya ako kasi pinagbintangan ko pa kayo na kayo ang aswang. Pero kayo palang tutulong sa amin. Walang anuman, Shane. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga, tapos ng lahat at natahimik na rin ang aswang dahil nakamtan niya na ang hustisyang hinahanap niya. At saka, mag-move on ka na rin. Kalimutan mo ang mga masasamang nangyari rito. Mahirap makalimutan ang lahat ng nangyari. Pero pipilitin ko po. Kasama ko naman ang asawa kong si Kirby. At alam ko hindi niya ako bababayaan. Kahit mahirap, kakayanin namin to ng magkasama. Oo. Ako ang bahala sa asawa ko. Hindi ko siya pababayaan. Ano man ang nangyari, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, haharapin namin ang bagong bukas ng magkasama. Basta, patuloy ka lang na magdasal, ate. Walang imposible sa Panginoon. Darating ang araw na mawawala rin ang sakit na nararamdaman mo.
Mula noon ay naging malapit na kaibigan na namin ang asawa ko sina Aling Dorothy at Yasha. Kahit nagbalik na kami sa Maynila, patuloy pa rin ang komunikasyon namin sa kanila. Ganon din kay Mang Felipe. Malaki rin ang naitulong niya sa amin. At kahit paano ay nakakausap pa rin namin siya sa Facebook para magkamustahan. Samantala, palagi naming dinadalaw ang biyanan kong lalaki sa kulungan. Sa tuwing nakakausap namin siya, nakikita namin ang saya sa kanyang mga mata dahil nawala na ang tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib. Ramdam din namin ang taos-pusong pagsisisi niya sa mga nagawa niya noon. Sa ngayon, may anak na kami ni Shane. Ang panganay namin ay si Yena. 4 na taong gulang na siya at mukhang magkakaroon na siya ng kapatid. Dahil sa kasalukuyan, nagdadalang tao ang aking asawa. Totoo talaga ang karma. Sa huli, lahat ng ginawa, mabuti man o masama, ay may kapalit. Kaya natutunan naming maging mas maingat sa bawat desisyon at piliing gumawa ng tama. Dahil anuman ang itanim mo sa buhay, iyon din ang aanihin mo balang araw. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Kayo ba? May nagawa rin ba kayong napakalaking kasalanan na sa bandang huli ay pinagbayaran nyo? Sana ay mabasa ko ang inyong mga kasagutan kung sakaling mapili ang aking kwento. Maraming salamat po.